welcome po sa ating This is My Story Story. and This is My Song, a Family Month special podcast. So, again, welcome po sa inyo, Family Cabarles. So, ano po ba ang family tradition o mga gawaing inyong kinagigiliwang gawin as a family? Kami Ano po? the family cupboard is known as a family of singers, Yeah. except kay Alex. At kay Mama. Correct. Joke lang. Oo, yun. So, parang, whenever we have opportunity to bond, one activity that never, kumbaga, nawawala is yung pag-awit, no? So, that's been our family tradition, if we can call it like that. Yun. So, yun yung lagi namin ginagawa, ang kumanta. Yes, totoo yan. Kahit yung extended family. Yes, that's right. Oo, ganun. Kaya nung nag-reunion kami, hindi talaga mawala yung mga kantahan. So, ayan. Isa sa mga bagay talaga na na-enjoy namin gawin. Next is kumain. Tama. So, may kang kumain, ganun. Okay, ngayon naman po ay dumako tayo sa part 2 ng ating kwentuhan. Okay, so ang tanong naman po natin ay, ano po ba ang pinakamalaking pagsubok na hinarap ng inyong pamilya? Naalala ko yung na-ospital ako. Hindi mo ma-realize ang Panginoon. May Panginoon tayo na nandyan siya na nagpapagaling at hindi mo kasi yung pagsubok ay dun yun tayo kung saan tayo lalago. Pinalago. Alala ko nga nung si mama na ospital dyan sa San Vicente. Tapos si Kuya Efren yata, nakaka-attend lang, kakapanumbalik lang. Yeah, oo. Oo, tapos sumama siya no, nung si mama ay nasa ospital. Ang nakakatawa naman kay mama noon, nasa ospital na. Pero ang sinasabi niya kay Kuya Efren, ini-encourage niya na umattend sa church, no? So, hindi hadlang ang ikaw ay nasa ospital upang hindi magbigay ng no, ng encouragement. So, ayan. Looking back, Hmm. I think, siguro pagsubok ay, if I can call it, yung gapangin tayong magkakapatid sa pag-aaral. Kasi hindi naman tayo privileged enough na family, no, to, kumbaga, i-afford ang good quality education. We're grateful, of course, na may mga public education systems na kung saan tayo na-enroll, no. Pero ako, I consider kasi it took us, of course, long years, 'di ba, para lang makatapos sa pag-aaral. At it even began when our oldest, 'di ba, si Ate April, hindi niya natapos yung college niya. Kumbaga parang pwede yung maging president kasi na hindi din tayo pwedeng magtapos na lang din, or hindi tayo ma-inspire to finish our studies. Though at napaka hardworking ng parents namin, si Papa at si Mama, kumbaga kahit isang tuka yung system namin before. Then nandun pa si Mama na nagpa-plancha pa on Sunday, kaya hindi siya nakaka-attend ng dati sa paumbong para lang kumita ng extra income. And they're all doing that para kami ay makapag-aral, kasi nga hindi naman sila, wala namang magandang trabaho, di ba? Ang afford lang is public school. Yun. So ako, I can still say na yun ay one of kumbaga big challenge sa atin, sa family, yung gapangin tayong magkakapatid na makapag-aral. Dahil hindi madali ang buhay. Hindi naging ito, kumbaga hadlang din naman. Grateful tayo kasi buti na lang nung nag-aaralan tayo ay naging believer and Baptist na tayo, kasi that gave us another opportunity on how can we obtain yung favor ni Lord sa buhay natin. Kasi kung hindi siguro, baka hindi rin siguro tayo nakapagtapos, kasi hindi naman natin ganun din na-realize how important education was back then. Pero yun nga, grateful tayo na meron tayong Panginoon, tapos syempre meron tayong hardworking na mga magulang. At yung mga ate ko din, yan, syempre they serve as our inspiration para gapangin din yung pag-aaral, makatapos din naman. Yes, actually, naalala ko nga kasi may time na, kasi di ba nga si Ate April na hindi niya natapos yung pagka-college, and then ito naman si Ate Geraldine, di ba, magka-college na siya. And then nung nabalitaan ng isang someone na malapit din naman sa pamilya natin na magka-college, parang ang sabi kay Papa,
pagka-college mo pa yan, mag-aasawa din yan. Tama pa? Mm. Naalala ko yon. Kaya naman, syempre, itong si Ate Geraldine, siya talaga yung nag-break ng chain, no, na, hindi porket nangyari sa isa, ganun din yung mangyayari sa atin. So, ayun. So, pasalamat ako kay Ate Geraldine. Kasi siya talaga Yes. yung siya yung, Nag-set ng precedent. Oo. na kaya naman, mag-finish ayun, yung school. nahawa na rin kami. Kaya, good job. Oh, good job. And siguro another thing, if I may add, dahil walang Yes, challenges. okay lang naman. Madami talaga. Yung- yung naalis tayo dun sa Yes. dati nating titirhan sa Mm-mm. bukid kasi it was very sudden. Mm-mm. Though ang daming nagkaroon ng pag-uusap daw meeting pero syempre bata pa naman kasi tayo. Yeah. So our lola pa lang yung uma-attend sa mga meetings. So hindi kami ganun gaano oriented. Pero we were really shocked dahil nagising lang kami one day, binabakuna yung Totoo. mga bahay doon sa ibabaw ng ilog kasi nga syempre we are living in an informal settler community sa Santo Rosario. Ano yun, kailangan namin umalis right there and then, so wala naman kami lilipatan. Kaya Although, tayo natira sa tent. Yes, dito. kaya tumira kami sa tent talaga. Mm-mm. I'm not sure though, ilang weeks yun? Ilang weeks pa tayo nag-tent, ma? Hindi lang weeks. Months ba? Oo. 1 month. Oh, 1 month pala tayo nag-tent. Mm-mm. Kasi bata pa naman, kasi kami na Alison, kaya parang we felt like enjoying lang. Yes. Hindi Para sa amin, laro lang lahat ng mga ito. Hindi pa masyadong feel na, mahirap pala kami. Oo, but yeah, grabe. Ganun. Looking back, no, it Yes. was really, At saka ito yung time na wala na kami, nakakalayo kami kay Lula. that's right. Kasi noon di tayo makalabas. Ngayon, dahil sobrang lawak na ng tuklas, di na tayo mahanap. So, ayun. Pero I can consider also na malaking challenge yun. Yes. Kasi wala naman kami lilipatan and our parents cannot afford na mag-rent, diba? Kasi that could be one of the options. Pero walang ganun. Yun, so 1 month kami tumira sa tent. Yun, sobrang hirap ng buhay. Parang, that's the lowliest probably, Oo. lowliest of low nung time na, At saka yun, nandito na Karan-karan. tayo. Dito ko na talaga na-feel din. Kasi una, nagkakaisip na rin yeah, oo. na, ay, hirap pala talaga ng buhay natin. Yes, kasi even if nagkaroon naman na kami ng bahay din here, Mm-mm. nung ano pa din, all wood pa lang. Wala kaming kuryente, di ba? Yes. Walang tubig. So, parang we had to make igib ng hapon Oo. just to have a water. Tapos, ilang months pa tayo walang kuryente? Parang, 1 year. that 1 was year. 1 year nga pala. So, wala kaming kuryente for a year. Oo. Then, pag summer, syempre, wala namang work si mama dahil sa canteen siya ng school nagtatrabaho. So, wala kaming food, di ba? Pag summer, syempre si Papa, ano siya, maraming utang, tapos siya ang in charge ng mga bills, di naman ganun kalaking sweldo. Bills na wala nang binabayaran kasi wala kang kuryente at tubig, hindi ko alam saan napupunta yung mga bills. Pero, ayun, pag summer, wala kaming pagkain, so we had to go sa IMC para lang sa International Montessori Center para doon matulog. Kasi nga, mainit pag summer. So, wala kaming, sobrang hirap ng buhay. Yeah. Doon namin naranasan yung ano pala tayo, mahirap pala tayo. Doon na ano yun, experience. So, nagkakasabi nga na ating host, nagkakamuwang na kasi kami noon. So, rin kami, na nakita na rin namin yung difficulties talaga na everyday pala is ginagapang lang kami para magkaroon ng food in our dining table, para lang magkaroon ng mga pambaon. Kasi dati, good thing dahil katulong ng parents namin yung aming grandparents. Kumbaga, kung wala man silang food, may work yung lola at lolo namin. So, they can, provide yung mga pagkain. Pero kasi syempre tumanda na rin sila, di ba? So, di na nakakapag-work din. So, ganun. Sobrang hirap ng buhay talaga namin dito. I think that was 2006, mga ganun. 05, 06, 07. Yan, mga ganun yung mga mahirap na buhay natin. Ano po ang pinakamahalagang aral na natutuhan ng inyong pamilya mula sa karanasan na iyon? Ako natutunan ko sa ngayon dahil kangamanampalataya na. Talagang yun ang malaking bagay na natutunan ko bilang na naging ibig sabihin hindi pa naman talagang ganoon ka perfecto pero sa panahon ngayon na lahat tayo nagsasama-sama na sa paglilingkod,
malaking bagay at masaya na ako dahil yung blessing natin kahit sa biyaya ni Lord, ika nga, hindi na tayo, kumbaga hindi na tayo kinakapos. At nakapagtrabaho na, nung panahon talaga na hindi ka pa naglilingkuran sa Panginoon, talagang kinakabahan ka, baka bukas wala na tayong pagkain, pero basta tayo lang, malakas lang pananampalataya. Kaya yung mga sinasabi ko lagi, pag ako nananalangin, pag ako nagpa-pray sa Panginoon, papasalamat na talagang masaya rin talaga yung naglilingkod lahat tayo sa Panginoon. Yung nga lang, ang unang-una ko pinagpipray lagi, yung talaga yung ate nyo. Si April, na laging taga pinagpiprayan tuwing nagsasado ako ng tubig, na yung asawa niya, sana huwag yung madamot sa paglilingkuran. At sabi nga ni Pastor, huwag lang magalit, ipag-pray lang. Kaya lagi ko pinagpipray si Jason na pagliwanagin niyang kaisipan na payagan yung kanyang pamilya na makatin sa pananambahan. So ngayon naman po ay dumako tayo sa ating pong aawitin. So ano nga po ba yung title na aawitin natin? Saan? Okay, nasaan? Kaya ako. Okay, nasaan kaya? Wow. Bakit po yung napili ninyo na song awitin? Bigyan nyo nga, mayroon po ba kayong... sige. Ayun, ako muna. So yun po, kumbaga, yung kanta po na yun, lahat naman po tayo makaka-relate. Yeah. Po tayong mananampalataya. Pero syempre, sa buhay ko po, yung song po na yun, kung talagang ating nanamnamin yung kanta, makikita po natin yung biyaya ng Panginoon sa buhay po natin. And lalo sa akin, kasi sabi nga, nung panahon po kami na, kami magkakapatid, ako po yung nila, parang tinatawag na black sheep. Hindi sa kulay, literal sa. Then, kumbaga po yun, kumbaga may mga ganong circumstances, although kahit biruan po yun, kumbaga may mga ganong circumstances, kasi ako po talaga yung naging pasaway sa pamilya po namin ka naman po yun. Since elementary, kasi since nabago po yung environment namin, nahawa na talaga ako dito sa mga kapag laking tuklas ka, kasi yung ibig sabihin dyan, batil ka, na ngayon parang Bangkal 2.0 before. Kumbaga tinatawag nila ng Bangkal 2.0. Kasi talaga pag galing ang tuklas, kaya lang batil ka, bastos, yan, malokong tao, yan. Kumbaga, nung bata ako, nadala ko siya, even hanggang pag high school ko. Kaya kumbaga, may pagkakataon sa akin na iniisip ko, kung hindi ako nakilala sa Panginoon, hindi ako nakapag-minister sa church, hindi ako na-involved sa church, siguro kung iisipin ko po yung mga scenario na yun, baka katulad na rin po ako ng mga kabarkada ko now, na, mga malala talaga, may mga bisyo, marami silang bisyo. Kumbaga, yun, kung wala ako sa Panginoon, baka yung term na malala talaga bilang individual. Yun, kaya naman, masaya ako, thankful ako sa Panginoon, hindi perfect, may pagkakamali, may kasalanan pa rin, pero yung binigay ng Panginoon sa buhay ko ngayon ay naging mas maayos. Kumbaga, better na. Although may magiging much better pa, pero better na yung buhay ko po. And especially, ako nga yung parang titingnan na hindi makakapagtapos sa pag-aaral eh. Pero blessing, sa tulong po ng ating pong mahal na Panginoon, sa ating pong mahal na pastor, bilang ikuwari, instrument sa mga magulang ko, nakapagtapos po ako ng pag-aaral ng kolehiyo. So yun, kaya relate po talaga sa kanta po na yun. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. This is our story, this is our song.